papi. Sana po nasa mabuti ko yung kalagayan. Ako nga po si Kuya Allen TV, lagi nagmamahal sa Kabisis Community at Papa Dins TV. Reaction na lang po natin yung kahapon na live ni Clarissa. Marami naman po siyang pasarin. Hanggang panay ang linis ng ano niya, pero panay ang pukul niya ng mga hindi magagandang salita. Ito po, tingnan po natin. May miss call at chat si ma'am, yung teacher na nag-opisina. Dito pa lang, sablay na siya eh. Teacher na nag-opisina pa. Huli talaga, talagang iba talaga to. Teacher daw pero nag-opisina. May napakasipag naman ng asset mong yan. Saka nakakitang teacher nag-opisina. Huli ka na, balbon. Puro kasi nungaling ang sinasabi mo. Tuloy po natin. Dumaan dito si Bong. Inabot ko na kayo pala sa mga nag-abot ng pera kay Bong. Yung mga nanalo na ishinga kay Rick Alinga. Sino pa yun? Pare-pareho po sila. Lahat at pati yung mga nasa comment section. Yung mga ibinigay kay Bong. Pero may kapalit. Sigurado na yon. Ano pa ang kapalit? Hindi yung pag wag umuwi ang sige Kuya Bong sa Kabis family. Isa lang ang dyan. Dumatnabot na po na sa kanya na kanina. And tinanong ko, nagtanong siya. O baka sabihin sinungaling mamaya, i-send ko yung ano. Sabi niya, nandito ka pa ba ate bukas? Bukas nga linggo. Dahil sabi niya ate, naku, alis ako eh. Sabi niya, pupunta kami ng Laguna o Cavite, something like that. Guys, so, parang hindi maganda. Pero okay na din. O, hindi ka nagbabasa ng comment niya. Tapos, sana all multitasking. O, di ba? Ano lang sabi sa inyo guys eh. Tapos, pagkatapos ng Napatawa ako dito eh. Hindi daw siya po nagbabasa ng comment sa comment niya. Bago binasa yung comment, talaga. Hindi daw siya nagbabasa ng comment. Kaya anong ginagawa mo? Kinakanta mo? Ikaw ba'y ulaga talaga? Ano bang ginagawa mo sa comment? Di binabasa mo. Talagang ito. Kasi di ba? Tapos, sana all daw. Anniversary yun. ko siya. Binabasa ang comment bago hindi daw siya nagbabasa ng comment. Sana na-vlog mo. Ay nako, ayoko ng kwento-kwentong paano lang iba-vlog. Ayoko noon, Rick Kalinga. Shoutout sa'yo, Rick. O nga no, dapat linag ko. Hindi ko linag. Kaya mo na yun. Tapos, guys. Para yung pasok ni Rick Aningat sa live nito. Meron pa sinasabi yung panset. Siguro nung siya ay pa doon kay La Kuya nung araw nung siya ay pabalik-balik pa doon. May kwento yung panset. Eto na. Baka sabihin nyo kasi sinungaling ako eh. So ngayon, hindi ko nasagot. Nung pag-alis sa amo ko, chinat ko si ma'am. Sabi ko, ma'am, sorry po, nandito kasi amo ko. Sabi niya, okay lang. Pero baka daw bumalik. So sabi ko, sana po bumalik para makausap ko. Sabi niya, sino may anniversary? Oy, mega love shoutout daw sa lahat ng nandito sa Rainbow Warriors. Ano ba kasi istorya niya? Ikwento mo nga rin kanina. Alam ko may istorya tungkol sa pansit eh. Istorya daw tungkol sa panset. Yung mga pasaring na naman. Tapos hindi naman pala. Paano ba? Ikwento mo nga ng buo nang malaman natin dito. Tungkol sa pansit na yan. Uy, masarap yung pansit ko na ginawa so yun guys, okay na yan. Pasensya na kayo. So yun na nga guys, okay? Puro kayo pautot. Kasi, ngayon di ko nasagot yung tawag. Nandito na pala. Paparinig ko na lang yung boses guys kasi mahirap na yung makita niyo yung pangalan. Picture na lang. Grabe, nakakaawa na po talaga siya
ito yung... Sir Aringat sa pansit. Ayan, ayan. Nakakaawa na daw po si Bong. Sabi ni Clarissa. Alam mo naman totoo ang mga sinasabi nitong nagbabalat kayo na to. Eh ginagamit mo lang naman si Kuya Bong, sinisira mo. Walang, kung magsalita ka, ikala mo ka concern na concern kay Kuya Bong. Hindi pa namin alam. Wala ka namang talagang ano dyan. Sisirain mo lang talaga yan. Mga pakitang tao kayo. Na po siya. Nakailang call na ba ito sila? Takpan ko yung pangalan, baka si makita. Tatlo, apat na miss call. Kasi baka makita nyo eh. Ayan na, takpan ko yung pangalan. Ay! Teka lang po. So, ayan na po. Hindi ko kasi talaga masagot kasi tayo ay busy. Oh, ayan pa. Anong oras ko na siya nasagot? Alas 10:05. Ayan ang sagot ko. Ayan mo yun. Asan na makita ba? Masyadong maliwanag. Basta yung blue ko, yan yung message ko. Dito naman, ayan o. Tapos guys, ito yung voice records niya. Record. Miski ba sabihin mo 10 beses mo yan nakakausap eh, si Kuya Bong eh. Eh ano naman sa amin ngayon? Eh ano sa Kabisis family? Ha, ano bang talagang ano mo? Pinaglalaban mo? Miski yan eh 10 beses mo nakakausap. Hindi ka naman namin pinapansin. Ano bang ano sa amin noon? O kaya sa Kabisis family? Di ba? Gusto mo, araw-araw kayo mag-usap niyan eh, Kuya Bong eh. Wala ka mang pinaglalaban. Oo. Baka sabihin kasi hindi ko sila. Si Kuya Bong po ay hindi na po talaga nagsasabi ng totoo. Eh, alam din naman po yan ang Kabisis family. Kaya kahit anong palabas nitong si Clarissa ay hindi man nila kayang anuhin ang Kabisis family, lalong layo na si Kuya. Kasi talagang alam naman ng Kabisis community na talagang hindi na nagsasabi si Kuya Bong ng tama, ng totoo. Eh naman kung lagi mong kausap yan, di ba? Ano naman wala sa Kabisis family? Wala ka namang ano pinong problema mo? So, nagtanong si Bong kung bukas nandun si ate or si ma'am. Ayun, sabi niya, eto bakas. Kaya ganyan si Kuya Bong ay pabalik-balik dyan kasi nagkakapera nga siya. Kaya hindi na siya nauwi sa Kabisis family kasi nabibigyan nga siya ng pera ng mga tao. Na hindi niya alam nitong mga to na sinisira niya lalo si Kuya Bong. Eh, pag nalulong si Kuya Bong, sino ba sisiyan? Di etong mga to, di ba? Kayo ang mananagot pag nalulong si Kuya Bong sa bisyo, sa ginagawa niyo. Ano lang eh, sabi niya naman gawa-gawa lang. Sabi ko, naku, sorry po, mayamo po, hindi ba siya babalik? Sabi ko, sana kahit mamayang hapon. Kasi nga, alam ko na hindi sila kakain dito. Eh, sabi niya, ay sige po, sabi niya, eto sabi nung nakakausap ni Bong, natatakot daw, baka sabihin ko, may message yung haba. Natatakot daw siya na umuwi kasi may mga nagsasabi sa kanya na ikukulong siya pag umuwi siya. Hoy, Clarissa. Mga paano nyo? Sinong magkukulong kay Kuya Bong?
Mga kayo ang nagsasabi ng ganyan, tinatakot niyo yung tao. Dahil sa Kabis family, walang nagsasabi ng ganyan kay Kuya Bong na ipakukulong siya. Mga ano nyo, mga alagad mo nagsasabi niyan, hindi ang Kabis family. So, sabi niya, naibigay ko na ang pera. Nagtatanong, if available ako bukas, si ate nga, kasi pupunta daw siya. Sana hindi masundan. Sabi ko, baka maaga dito ako bahay. So, possible, kung hindi masusundan ngayon o bukas, makapag-usap. Pero huwag kayo mag-alala guys, pauuwi natin at tatanungin pa rin, okay? So, yun lang, update, di ba? Kaya sabi ko kay ma'am, salamat po kasi Pauuwiin, binibrainwash nyo nga, binibigyan mo ng pera para hindi umuwi. Pautot mo, Clarissa. Puro ka pasaring. Yan pa nga pautot mo, hindi na binibili yan. Lumang tugtugin mo na yan. narinig nyo na ba ang voice record? Narinig nyo ba guys? Good evening Jasmine Ulan, Tita Carlos. Oo nga, panay nga ang himas ni ni Rick Aningat nung araw na siya ay nasa Kabis family. Panay ang pa-charm. Panay ang panay ang bigay, panay ang ng mga yung maisisip-sip niya sa Kabis family. Panay ang dala para may masip-sip siya, para mapaganda siya. Pero pagdating nung mga tetradorin niya, di ba? Panay ang luto ng kung ano nung araw na naando sa Kabis family. Nagdadala ng kung ano, yung pala may balak na trader ng Kabis family. Mega love shoutout sa inyo ha. Di ba Ma'am Alma? Yan po ang iparinig ko ulit yung voice record. Nagpasalamat lang naman. Okay. Kaya nga pinauwi ko muna siya kanina. Oo nga ma'am. Ito na baka kasi baka sabihin gawa-gawa lang. Ayan po update sa akin ng mga tao na concern at concern. So, ayun. Concern. Luga tuloy. Concern. Yan ang concern sa manira ng buhay ng buhay na may buhay. Concern. Mga padali nyo, concern. Kaya nga binibigyan nyo ng pera para hindi na umuwi sa Kabis family yan Bago sasabihin nyo, concern. Nakuhin nyo, lolo nyo. Ang masasabi ko, salamat po ma'am. At ganun pa man, sana magpakabot ang aming istorya. Mamayang gabi or bukas, pag di pa siya nakauwi, why not we can talk to him? Diba? Ano nga ulit ang minutong pansit? Diba? Pag pinagluto ka dapat, linag mo na ng totoo, hindi yung gawa-gawa lang ng mga nag-utos siya. Teka lang. Hindi, huwag natin pag-usapan, basta kwento ko lang okay? Sa magla-live, salamat sa magla-live na aking upload, ay na aking live. So, ganito yung storya guys. Nakita niyo yung title ko. Yan ang pag-usapan natin, hindi yung kay Bong, kasi baka sabihin post tayo Bong. Salamat pala Madam Okray sa sabi ni si Bong pauwiin, tapos bigyan ng advice, diba? Ay, Clarissa, hindi mo na maloloko mga viewers. Pauwiin, bigyan ng advice. Hoy, hello. Ang lang maniniwala sa'yo. Paka-advisean mo na wag umuwi sa Kabis family. Buti, hindi ka in-stab sa mukha. Sa likod laang.
Pero kung sa mukha yan, basag-basag yan. Tingnan mo tong gagang to. Oo, bakit ko pa siya pipiliin? Nakikita ko naman na mas gusto niya sa labas. Oo, bakit ko pa siya pipiliin? Hindi na prefer sa'yo. Hindi tayo ganun, guys. Hindi tayo naman mayasa. Pag ayaw mo pag gusto, go! Pag ayaw, ayaw. Pag gusto, gusto. Diba, guys? Simple as that. Bakit anong problema ng mga to? Lako to. Yung mong kung ayaw daw umuwi, huwag pilitin. Talagang malaki na nalalaman ito. Sure lang, kayo naman. So, ito na, okay. So, hingi ako ng mga komento nyo, guys. Sabi, hanggat may naniniwala sa kanila, ganun ang gagawin nila. Hanggat naniniwala sa kanila, lolokohin nila ang tao. Ay, sorry. Hindi, di ba? Loko-loko ka pala eh. Paano hindi maniniwala tama naman ng sinasabi ng Kabis Family, pati yung nakikita namin. Kayo wala naman kayo pinaglalaban. Paano yung putak ng mga bunganga nyo, mga bibig nyo, kung ano-anong mga pinaparatang nyo, yan ang mga hindi naman totoo. Pati yung sinasabi mong hindi namin nilalabas yung mga maling ng Kabis Family. Nagkakamali ka dyan dahil kami ay transparent. Sabi nga ni Kuya, transparent po ang ng Kabis Family. Kaya mga paratang mo puro walang katuturan yan. Kaya nga ikaw yung tinawag na reyna ng fake news. Puro walang kakwenta-kwenta ang mga sinasabi mo. Ako, isa akong YouTuber. YouTuber na ako ngayon. Isa daw siyang YouTube. Siya daw ay isang YouTube. Huwag ka maging sinungaling sa pag-vlog mo. Huwag ka maging sinungaling sa pag-upload mo. Huwag ka maging sinungaling sa pag-YouTube mo. Kasi alam mo guys, marami kang nai-stab na tao dyan. Kayo ang mga sinungaling, mga kayong tatlo, mga pinapalabas nyo, mga puro walang katuturan, puro fake news ang mga binabanat nyo. Kasi may mga hangarin nga kayo na hindi maganda sa Kabis Family, kasi mga naiinggit kayo mga naiinggit sa Kabis Family. Kaya yung mga pinagsasabi nyo, hindi naanhin ng mga viewers. Hindi ba kayo na panay ang banat nyo, panay ang pasok ng blessing sa Kabis Family, di ba? Kahit kayo hindi tumigil, tuloy-tuloy, sige, banat ka ng banat, mamatay kayo sa inggit. Alam mo yung tao, makikinig sa'yo kasi nga yun ang sinabi mo. Diba? So, dapat bilang tayo ay YouTuber, bilang tayo ay YouTuber, dapat meron tayong sense na, ito hindi maganda, ito maganda itong gawin, ito yung mas makakabuti, ito yung hindi makakabuti. Dapat gano'n, hindi yung kung ano yung makakabuti sa sahod ko, yun ang i-upload ko. Whether hindi tama to, whether kasinungalingan to, i-upload ko para sumahod ako. Kasi yung gano'n, wala nang concern sa viewers mo. Diba? Engot ka kung ano-ano mga sinasabi mo. Nakita mo ba bumababa ang viewers ng Kabis Family? Kayo, dinalangaw lang yung mga video, hindi na pinapasok ng viewers nyo. Mga viewers nyo pati, mga basher, ang daming basher sa viewers nyo. Kung ano-ano mga sinasabi mo, wala namang katuturan, puro fake news. Si Clarissa ang fake news. Yun ang ginawa mo kay Kuya Bong. Ginamit mo lang siya para sa pansarili mong kapakanan. Ikaw ang manggagamit kasi. Sabi niya, Dapat nila yung main issue. Tama.
Pinapalabas daw, kinakat daw po yung main issue. Pinapalabas daw yung kasiraan ng tao. Maraming pasaring talaga to. Ito pa po, ang isa niyang pata. Yan, on the record naman, oo. Lahat naka-record, guys. Mula nung nalaman namin na dapat talaga nagre-record kami. Oo. Di mag-record ka na mag-record hanggang sa mapuno yung ano mo. Pati yung kilikili mo, i-record mo na rin. Mga wala ka lang may content. Puro kalokohan eh. Hilahin pa yan, nila si Bong. Sabi ni Pio na to, pagpusa ako ito sabi ni Pio na. If you da. Okay, comment Mukha sa mas Mami Larissa. Pio da or sir. Kahit hilahin pa yan si Bong, pauwi di yan madadala kasi may sariling utak. Si Bong, magandang gabi ate. Oy, Yun nga, may sarili nga utak, kaya nga na papaikot nyo eh. Kaya hindi talaga uuwi si Kuya Bong. Kasi nabibigyan nyo nga ng taka sinisira nyo ang Kabis family sa ni Kuya Bong. Kaya hindi yan uuwi. lang tayo dito. Kasi, bibihis tayo sa totoong mga nangyayari. Hindi dahil kwento lang. Talaga to. Nagbebis lang daw siya sa tunay na pangyayari eh. Ano ba ang tunay na pangyayari? Yung manira kayo, yung siraan ng Kabis family. Nagbebase lang daw sila sa totoong nangyayari. Ano bang ginagawa niyo sa Kabis family? Pati ano bang problema niyo? Ba't niyo ba ginagawa yan? Ano bang nagawa sa inyo ng Kabis family para ibaksak niyo sila? Bago sasabihin mo based lang sa nangyayari. Kulaga ka pala eh. Kasi lahat kayo may hanga rin. Lalo na si Aning-Aning. May mga ambisyon kayo. Katulad nung ginawa niya ni Aning-Aning dati. Ambisyon niya makuha yung mga sponsor ng Kabis family. Para lahat ng blessing pumunta sa kanya, ibigay sa kanya. Yan, mga gusto nyo mangyari. Kaya pilit nyong sinisiraan ng Kabis family. Kasi kayo, mga alagad ni Aning-Aning. Kaya itong mga to, dapat to, talagang binibigyan ng aksyon. Kasi marami tong marami tong pinaparatang talaga na hindi maganda sa Kabis family. Lahat to, itong tatlong to, dapat na binibigyan na ng ni Kuya Ka-Business. So, bakit kasi siya umasa? Di ba nasaktan tuloy siya kasi umasa siya? Ngayon, ako, pangakuan mo ko, hindi to pa rin mo, Hindi masasaktan eh, pumasok-pasok nga sa lugar ng Kabis family. Hindi mo malaan yun. Ikaw ang na gusto mong pakasalan si Kuya Bong kahit sino pa siya. Paano sasabihin mo umasa? Kaya nga ang gusto ng Kabis family ay mapaganda ang buhay ni Kuya Bong. Kaya nga humahanap sila Ate Ka-Business sa Ate Ka-Business ng mapapangasawa ni Kuya Bong bago ikaw pa yung pumasok sa buhay ni Kuya Bong. At napakamalas ni Kuya Bong na ikaw ang pumasok doon. Yung pala, may hangarin ka palang hindi maganda. Gagamitin mo lang pala si Kuya Bong sa pangsarili mong kapakanan. diba? Hindi na Ano nga hindi mo maanong pangako mong hindi matutupad, eh talaga namang hindi mo tutuparin. Ang hangad mo nga lang ay gamitin ng Kabis family at si Kuya Bong para gumanda yung YouTube channel mo. Yun ang totoong gusto mo mangyari dyan. pangako nila, dapat open ang heart mo na tanggapin that is, person lang sila, tao lang sila, pwede silang ma-feel, pwede silang madapa. Sana hindi magdating sa iyo ang nangyari kay Kuya Bong, yung paglalaroan mo. Sana makakuha ka ng lalaki na yung paglalaroan ka rin.
para maranasan mo yung ginawa mo kay Kuya Bong. Yan ang ano, sabi nga sa'yo, karma is real. So yan, ikaw na rin nagsabi. Hindi yan pwedeng balik. Kahit anong paliwanag mo, hindi na yan mababalik. Diba? May kaibigan ka pero sinasaksak ka sa likod. Ay, diba? Sabi sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. Dapat nga, hindi ka sa likod sa mukha. Sa mukha ka dapat hindi sa likod. Ingat kang pumili ng mga kaibigan. Bakit tayo pinag-iingat ng Panginoon? Kasi darating ng time, may mag-i-stop sa atin. Diba? At kahit kailan, yung hindi sinabi sa salita ng Panginoon, Ito po ang sinabi ni Clarissa. I-record niyo po. noon alam ko na trinidor din ako ng mga taong to. Kaya nga nung pinipilit nilang, alam ko kasi ano sabi? Mabait daw nanay ko? Mabait talaga nanay ko. Kung ginago nyo nanay ko, gago din nanay ko. Mabait kayo. Ngayon, subukan yung bumalik. Diba, nung naramdaman kong trinidor ako ng mga to, hindi na nila makuha kung ano pa yung gusto nilang mangyari. Diba, ang ginawa nga, kasi sinira talaga buong pangalan ko, sinira mukha ko, sinira yung lahat. Ano kaya ang sinasabi nitong Tonarador siya? Hindi nga siya inaano ng Kabis family. Ang dami niyang paratang na sinasabi na naman sa Kabis family. Na puro mga news na walang katotohanan. Tonarador daw siya ng Kabis family. Ano kayang ginawa dito ng Kabis family? Wala man ginagawa ng Kabis family sa kanya. Ang mga paratang nito talaga hindi talaga katanggap-tanggap Ang aking pagkatao, pero Sinira daw ang mukha niya, kaya pala ganito na ang mukha nito. Kaya pala ganito ang mukha nito, sinira pala ng Kabis family. Pati daw ang mukha niya sinira. tinanggap ko yun. O, diba? Kasi alam nyo guys, Pinalalabas mo na Tonarador ka, pero talagang ikaw ang talagang sumira sa Kabis family. Na ginamit mo lang sila para lang sa sarili mong kapangalan, para lang kunwari ano mo si Kuya Bong, pare-pareho kayo. sakit man na i-stop tayo sa likod, tanggapin natin. Pero huwag mo nang bigyan ng opportunity maging kaibigan. Diba, Rikaningan? Yeah, pare-pareho kayo nila Rikaningat. Puto mo na si inaano mo si Rikaningat kay Janet Tomarador sa Kabis family. Ang ganda-ganda na pakisama ng nila kuya dyan. Pero ang ginawa niya, tinetrader niyan. Bumabalik, ang sinasabi mo ay ang sinasabi mong pagtitrader, yan ay ginawa ni Rick Aningat sa Kabis family. Kaya wala kang may alam ng mga viewers yan, hindi mo kayang sirain ng Kabis family. Dahil lang nagtrader sa Kabis family, yan si Rick Aningat na panay ang pasok sa comment section mo. Hindi ba na si Rick Aningat sa mga pinagagawa niya? Hindi ba na kukonsensya yan na anong kumbaga na ano siya na siya ang tumaridor sa Kabis family. Hindi ang Kabis family ang umano sa kanya. Ang Kabis si Rick Aningat ang sumira diyan. Ang ganda-ganda ng pakisama sa kanya ng Kabis namin nila kuya. Welcome na welcome siya sa bahay nila, pero ang ginawa niya, tinaridor niya patalikod ng Kabis family. Gusto niya makuha ang lahat ng sponsor ng Kabis family para lahat ng blessing pumunta sa kanya. Kasi sige po, hanggang dito na lang po ang aking simpleng vlog. Salamat sa Kabis family, Kabis official, Papa Dins TV, sa mga kagawang at sa mga kasama, mga kapatid ko reactor. Lalo na po kay Sir Anime, maraming po salamat. Sa susunod na vlog na lang po. Thank you po.
Bye.